ayan mga boss, no, meron tayong tanggap na naman isang TCL 43 at 43 inches Smart TV or Android TV siguro to. Ayan, no. So ito yung kanyang problema, kama na mayari. Vertical bar lines, ayan, no. Ito nyo yan. Ayan, no. Vertical bar lines. So hindi naman siya steady. On and off yung kanyang paglabas ng ating vertical lines, no. Ayan, no. Yun. So ito yung problema na kailangan nating solusyonan. At sana ay magawa natin ito ng paraan. Ayan. Ayan. Yun. Meron din dito sa may taas, oh. Ayan. Pero konti lang. So ayan, nabuksan natin mga boss, no. Ito yung kanyang main board, tapos T-con board, dalawang display papuntang top board natin at saka panel. So, ito yung kanyang power supply and then Wi-Fi module. Ayan, dalawang speaker. Ayan. Ano to? Para sa ano to? Wi-Fi, tapos ito naman para sa Bluetooth, no? Ayan, tapos ito yung kanyang model. Model niya is LED. Ayan, LED 43P6US. So, ganun pa rin yung gagawin natin para malaman natin kung saan banda yung problema. Yung pinanggalingan ng bar lines, left ba or right. So, yung procedure natin, tatanggalin natin yung right muna, tapos yung left. Testing natin. Tingnan natin kung normal ba. Kapag hindi naman, balik natin yung right, tapos ito naman yung left. Tatanggalin natin, tapos testing. Para malaman natin, maisulit natin kung saan banda yung problema. Kung kaya ba natin ng tape method. Ayan, so balik tayo kapag nagawa natin. So, continue na po tayo, no? So, ginawa na po natin yung mga paraan natin. So, bali, apat na modification na siguro yung ginawa natin dito bago siya nag-normal, no? Unang-una kasi, ginawa na pala to ng, yung may-ari siguro yung gumawa nito. Kasi yung pagdating nito, sabi niya, bar lines daw. Sabi ko, try natin sir, baka magawa natin ng paraan. Sabi niya, tip method daw. Iwan ko sir, baka hindi natin kaysa tip method, modification. So, nung nakita ko dito, meron na palang tip na nakalagay. Pero yan, ako na po yung naglagay dito, no. Tinanggap po natin yung nilagay ng customer siguro. Yung may-ari yung naglagay nito, nag-DIY siguro nito. So, ang ginawa ko, minodify ko yung, kasi, pag naka-load kasi yung kabilang side, yung clock dito na side, protect yung atiko natin. Wala siyang display, no, walang mapoprotect yung DC-DC. Tapos kapag nakahang to, okay yung kabilang side, pero meron pa rin siyang bar lines. So nakahang yung kabilang side ito sa my left, tapos naka-load ito na walang tape, hindi po gagana, walang picture, patay, protect yung DC-DC natin. So dito yung problema, yung leak, kaya dito yung tinip ng may-ari. So nung tinip yun, tinip dito yung mga clock, pati yung swapping voltage. So nag-display, diba nakita natin sa pag-testing kanina, display siya, pero ngayon merong bar lines na pumipitik dun sa bandang baba, diba? May pumipitik. So ang ginawa natin is modify natin yung kanyang LC1, LC2 dito. Ayan. So nung unang subok natin, LC1 papuntang BGL, tapos LC2 papuntang BGH, pinaliktad natin. So ganun pa rin, walang ano pa rin yung bar lines. So, next nating option, pinagsama natin yung LC1, LC2. Mali pa yung nakalagay dito, dalawang LC1, dapat yung isa, LC2 yan. So, ano siguro, nagkamali lang yung nag-coding dito, no? Pinagsama natin yung LC1, LC2, tapos, nilagay natin sa may BGH, BGL, at mga ibang supply ito, EPDD, at saka 12 volts. So, ganun pa rin, wala pa rin epekto. So, ginawa natin is, next nating modification, pinagsama ulit natin yung LC1, LC2, gumamit tayo ng boost converter. Na-adjust natin kung anong supply ang kailangan niya para mag-normal, pero nakasagad na po tayo hanggang 40, 12 to 40, walang epekto, ganun pa rin, balance pa rin yung resulta. So ito yung modification natin na nagawa natin na nag-normal yung bar lines, nawala yung bar lines. Ito yung modification. So yung modification natin is yung LC1, eto. Wait, asan? Saan na ba yun? Ito pala yung LC1. Yung LC1 natin, ito, LC1. Ito yung single linya natin eh.
So, sa mga baguhan pala, ito yung ano natin, yung source galing sa may level shifter natin. Ito yung level shifter natin. Ito na galing LC1, LC2, 8C1 hanggang clock natin na 8C8. So, dito na side, ito yung source. So, syempre, kinat natin dito yun. Ito yung cutting natin yan. Pinutol natin yan para ma-disable natin yung LC1, LC2 na papasok sa may right side saka left side na papasok sa may panel. Ayan, kinat po natin yan. Bago natin mag-modify, dapat cuttingin or putulin natin yung source para hindi masibak yung level shifter natin. So, nung makat natin yan, yung papasok na ng ating panel, yun yung i-modify natin pag susuplayan natin ng voltahe. Hindi yung source or yung level shifter kasi masisibak po yung level shifter natin. Imbes na magawa, ay masira pa lalo, no? So, ito yung modification na ginawa natin na umubra siya. So, LC1, ito yung LC1 natin. LC1, connect natin sa, ayun, wait. Ito, LC1. Ito yung LC1. Guard kasi yung camera natin, wait. Ayun, nagtatae naman yung camera. LC1 ito yung LC1. Connecta yan dito sa may 17 volts natin, EBDD. Tapos yung LC2 naman ito, LC2, naka-connecta po yan, nakasup dito pa yan sa ating boost converter ito. Ito po yung in-adjust natin. Yung voltahe nito, 24 volts yung gusto niya. Kasi in-adjust natin to. Ito yung 24 volts yung kanyang gusto. So kapag itong LC1 natin nakakonekta sa may BGL naman, siya, mag-bar lines pa rin. So positive voltage yung kailangan niya. So mas maganda kasi yung meron bago na back converter na meron na siyang isang siyang module, meron siyang BGL supply, meron siyang BGL supply, meron siyang BGH supply. So hindi pa tayo nakabili nun. So ito na lang yung gagamitin natin, no. Ayan. So ito po tayo umubra yung modification natin, pero hindi natin sigurado kung tatagal ba yung mga ganitong repair, no. Hindi pa natin kasi nasubukan yung mga itong modification na to. Yung mga ibang modification tulad nung pagsasamahin yung LC1, LC2, nagawa na natin. Pero ito, first time pa natin ginawa yung ganitong modification na puro positive side yung ating nilagay doon sa LC1 sa LC2. Hindi lang nga sila parehas ng voltahe yung kailangan. Kasi kung parehas yung voltahe na ikabit natin is siya, magkaka-bar line. So kakaiba yung voltahe sa may LC1, LC2 yung ginawa natin. Ayan. So test natin para makita yung resulta. Ayan. Okay, balik natin sa power on pa lang. Labas yung logo ng TCL, ayan, sa may mirror. Ayan. So, medyo yung mirror natin, mabihira. So, tayo natin yung display para makita natin yung remote, no? Ayan. Ayan, no? So, dun sa may bandang itaas, meron po siyang click. Nung tinest natin dun sa labas, no? Ngayon, normal na siya, wala siyang flickering matapos ating ma-modify ng positive volts yung LC1, LC2. Magkaiba sila ng supply. Kasi kung pareho sila ng supply, makaka-bar lines pa rin siya. Ayan. So, goods. Ayan, o. So, titest lang mo, balik mo natin yung cover nito, tapos iharap natin para makita natin buo yung kanyang screen. So, ito na, isara na po natin yung unit, no? Nabalik natin yung cover. So, testing na tayo. On natin, tapos logo ng TCL. Ang dumi ng screen. Bale, linisan natin ito mamaya ng wax or wipe out. Yan, santayin natin. Ito yung remote. Yan, labas yung logo niya. Program info now. Sulit ko tayo sa may menu. Yun na, bakit ang hina ng catch up ng to. Ayan, so back to normal ulit yung unit natin. Meron tayong nakitang problema. Ayan, hindi talaga makuha. Meron siyang fine lines ito sa may bandang taas. Ayan, fine lines. Hindi natin nakita to kanina, pero hindi naman siya masyadong visible. Ayan. So yung dito kasi yung pinakamalaking problema niya, bar lines na umaangat at click yung kanyang bar lines. So medyo masakit sa mata yung kapag nanonood ka ng TV. So ngayon,
Okay na, normal na po siya. So, apat na klaseng modification yung ginagawa natin dito, no? Yung ginawa natin bago siya nag-normal. Ayan, so, wala na po yung bar lines na lumalabas dito sa bandang baba papuntang taas. Ayan, so goods na siya. Okay na, pwede na pag-checkan. Bali, test natin to ng mga siguro, ilang oras bago natin ipaalam or i-text dun sa may-ari na pwede nang makuha ng kanilang unit. So nga dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. And this is your service Ryan Crucitech. See you on our next video. Bye-bye.